Isang seryoso at napakahalagang usapan muna tayo ngayon mga ka-TH. Meron tayong isang komento dito na talagang nakakabahala at hindi natin pwedeng ipagpaliban ang pagsagot. Buhay ang nakataya rito. Kaya hinihiling ko sa inyo na pakinggan at panuorin ninyong mabuti ang pagsusuring nito. Galing ang komentong ito kay ka-TH na si Elanie Neri mula sa Cagayan de Oro sa Mindanao. At yan, basahin natin ang kanyang buong komento. Sabi niya, taga Mindanao po kami sa Cagayan de Oro, Sir Elmo. Magandang araw po. Humihingi po kami ng tulong at ito ang aming katanungan. Naghukay kami sa loob ng isang kuweba at umabot na kami sa lalim na 60 feet. Nabutas namin ito at may sumingaw na napakabahong amoy. Ang nakapagtataka, maraming langaw ang pumasok sa butas na iyon sa lalim na 60 feet. Tumigil muna kami at napagpasyahang humingi ng tulong sa inyo. Sir Elmo, itutuloy pa ba namin ang paghuhukay? Hintayin namin ang iyong kasagutan. Salamat po at God bless. Ayan. Ka-TH, Elanie, at sa buong team ninyo riyan sa CDO. Unang-una, nagpapasalamat ako dahil bago kayo nagpadalos-dalos ay nagpasya muna kayong huminto at magtanong. Sa linya ng ating pagiging treasure hunter, ang pinakamalaking pagkakamali na nagagawa ng marami ay ang pagpapatuloy kahit may mabigat ng sinyalis ng panganib. Ang tanong ninyo ay hindi lang tungkol sa kung paano makukuha ang deposito. Ito ay usapin ng buhay at kamatayan. Kaya sa video na ito, hihimayin natin ang bawat detalye ng inyong karanasan sa lalim na 60 feet sa loob ng kuweba. Bakit nga ba may mabahong amoy sa lalim na 60 feet? Dito muna tayo sa unang mabigat na sinyalis. Ang sumingaw na napakabahong amoy matapos ninyong mabuhat o mabutas ang bahaging iyon sa lalim na 60 feet. Sa aking sariling pagbabasa at batay na rin sa mga karanasan sa larangang ito, kapag ikaw ay naghuhukay at nakatagpo o nakainkwentro ng biglaang singaw na mabaho, dalawa lamang ang pwedeng pinagmumulan niyan. Una, ito ay maaaring isang natural gas tulad ng hydrogen sulfide o methane. Ang hydrogen sulfide ay may amoy na katulad ng bulok na itlog. Karaniwan itong nabubuo sa mga lugar na walang sirkulasyon ng hangin kung saan may mga organic matter tulad ng mga dahon, ugat ng puno, o kahit mga dumi at labi ng mga hayop na naipon at nabulok sa loob ng daang-daang taon ng walang oxygen. Pangalawa, maaari rin itong isang sadyang inilagay na gas trap. Alam natin na ang mga sundalong Hapon ay gumamit ng iba't ibang klaseng depensa para protektahan ang kayamanan ni Yamashita. Isa sa mga pinakamabisang paraan na ginamit nila ay ang paglalagay ng mga kemikal o lason na kapag nabutas mo ang isang silyadong chamber, sisingaw ito para lasunin ang sinumang nagtatangkang kumuha ng deposito. Ang malaking panganib dito mga ka-TH ay ang lokasyon ninyo. Kayo ay nasa loob na nga ng kuweba na likas na kulang sa sirkulasyon ng hangin at nasa lalim pa kayo na 60 feet. Sa ganyang kalalim, kapag sumingaw ang nakalalasong gas, wala itong mapupuntahan kundi ang mismong shaft o tunnel kung saan kayo nakatayo. Sa loob lamang ng ilang minuto o kahit segundo, ang malalanghap ninyong gas ay maaaring magdulot ng pagkahilo, pagkawala ng malay o agarang kamatayan. Ngayon ay pumunta naman tayo sa ikalawang nakapagtatakang sinyalis.
Yan ay ang biglang pagpasok ng maraming langaw sa butas na inyong nagawa sa lalim na 60 feet. Isipin ninyo ito ng mabuti, mga ka-TH. Paano magkakaroon ng langaw sa ganoong kalalim kung ito ay isang silyado at solidong lupa o bato lamang? Ang langaw ay isang biological indicator. Ibig sabihin, ang presensya nila ay nagpapatunay na may buhay o may bagay na umaakit sa kanila sa partikular na lugar na iyon. May dalawang posibleng dahilan kung bakit nangyayari ito. Una, mayroong dead matter o nabubulok na bagay sa loob ng nabutas ninyong chamber. Maaring ito ay mga ligaw na hayop na natrap sa loob o sa mas seryosong anggulo ng kasaysayan, mga labi ng tao na naiwan noong ginawa ang lagusan na iyon. Ang amoy ng pagkabulok ang siyang umaakit sa mga langaw na pumasok sa butas. Pangalawa at ito ang mas malaking posibilidad. Ang butas na nagawa ninyo ay konektado sa isang malaking hollow space o isang air pocket. Ibig sabihin, hindi lang ito simpleng cavity o maliit na puwang. Ang pagpasok ng mga langaw ay sinyalis na ang cavity na iyon ay may koneksyon o lagusan patungo sa kabilang bahagi ng kuweba o sa ibabaw ng lupa na may sapat na sirkulasyon at daanan ng mga insekto. Pumapasok sila sa butas dahil naamoy nila ang labas o kaya naman ay doon talaga sila nang galing sa loob ng sistemang iyon ng kuweba. Ngunit tandaan ninyo, mga ka-TH, kung saan may langaw at may mabahong amoy, naroon din ang matinding kontaminasyon. Ang hangin sa loob ng bagong butas na iyon ay kontaminado ng mga bakterya at posibleng mga spores ng amag o fungus na lubhang mapanganib sa baga kapag nalanghap ng walang proteksyon. Ngayon ay gusto ko ring bigyang diin ang pisikal na kondisyon ng excavation site ni ka-TH. Kayo ay nasa loob ng kuweba at nasa lalim na 60 feet. Doble o triple ang panganib nito kumpara sa paghuhukay sa open field o patag na lugar. Una sa lahat ay ang tinatawag nating oxygen depletion. Sa lalim na 60 feet, natural na manipis na ang oxygen. Kapag nagkaroon pa ng singaw ng masamang gas mula sa nabutas ninyong bahagi, lalong mauubos ang natitirang oxygen sa inyong pwesto. Maaari ring hindi ninyo agad mapansin na nawawalan na kayo ng oxygen dahil walang amoy ang carbon dioxide o nitrogen displacers. Hanggang sa bigla na lang kayong manghina at hindi na makatayo. Pangalawa ay ang structural integrity. Ang structural integrity o ang tatag ng inyong hinuhukayan. Ang mga kuweba ay may sariling natural na formation. Ang pagbarena, pagpukpok o paghuhukay sa loob nito ay lumilikha ng vibrations na maaaring magpahina sa kisame at dingding ng kuweba. Kapag nabutas ninyo ang isang hollow space sa lalim na 60 feet ng walang tamang props o shoring, ito ang mga suportang kahoy o bakal, maaari itong magdulot ng biglaang pagguho o cave-in na magbabaon sa sinumang nasa ilalim. Karamihan sa ating mga ka-TH ay walang hawak na modernong kagamitan tulad ng gas detectors o mga sopistikadong proteksyon. Kaya naman umaasa lamang tayo sa ating talas ng pakiramdam at tamang pag-iingat. Kaya sa puntong ito, napakahalagang maging matalino sa bawat hakbang. Ayan, para kay ka-TH na si Elanie at sa iyong buong team dyan sa Cagayan de Oro, ang direktang payo ko sa inyo ngayon ay stop muna. Huwag mong itutuloy ang pagbaba at paghuhukay sa ngayon. Huwag na huwag kayong bababa sa lalim na 60 feet na iyon
hanggat hindi ninyo nasisigurado ang inyong kaligtasan. Ang kayamanan ni Yamashita o ang anumang deposito na maaaring nandoon ay hindi aalis. Nandoon na yan sa loob ng mahabang panahon. Pero ang buhay ninyo kapag nayari sa ilalim dahil sa lason o pagguho ay hindi na kailanman maibabalik. Kung sakaling magpapasya kayo na balikan ito pagkatapos ng ilang araw na pahinga, narito ang mga praktikal at ligtas na hakbang na dapat ninyong gawin bago bumaba muli. Una, maglagay ng maayos na ventilation, blower at saka hose. Kumuha kayo ng isang malakas na industrial blower. I-connecta ito sa isang mahaba at sapat na hose na aabot hanggang sa pinakailalim ng inyong 60-foot shaft. Patakbuhin ito ng ilang oras o kahit maghapon bago kayo magtangkang bumaba. Layunin nito na higupin pa itaas ang masamang gas o kaya naman ay magbuga ng sariwang hangin mula sa labas upang mapalitan ang kontaminadong hangin sa ilalim. Pangalawa, subukan ang hangin gamit ang canary method. Dahil karamihan sa atin ay walang mamahaling electronic gas detectors, gamitin ninyo ang lumang testing na paraan ng mga minero. Yan ang tinatawag na canary method. Gumamit kayo ng isang maliit na ibon tulad ng kulasisi o kalapati na nakalagay sa hawla. Ibaba ninyo ito gamit ang tali hanggang sa ilalim at iwanan doon ng humigit kumulang 15 hanggang 30 minuto. 15 to 30 minutes. Pagkahila ninyo pa itaas, kung ang ibon ay buhay pa at masigla, nangangahulugan na may sapat pang oxygen at ligtas ang hangin. Ngunit kung ang ibon ay nanghina o namatay, iyan ay isang malinaw at hindi ito matatawang sinyalis na nakakamatay. Nakakamatay ang gas sa ilalim at hindi kayo dapat bumaba. Pangatlo, gumamit ng safety harness at may bantay sa itaas. Huwag na huwag bababa ang sinuman ng walang nakataling matibay na safety harness sa lubid sa kanyang katawan. Dapat ay mayroong hindi bababa sa 2 o 3 tao sa itaas na nakabantay at hawak ang tali. Handang humila pa itaas sa pabilisang paraan kung sakaling makaramdam ng hilo o panghihina ang tao na nasa ilalim. Gumawa rin kayo ng simpleng tugon o signal gamit ang paghila sa lubid kung hindi ninyo maririnig ang boses ng nasa ilalim dahil sa lalim ng kuweba. Sa ating mga ka-TH, lalong-lalo na sa mga kasamahan natin dyan sa Mindanao at sa iba't ibang panig ng Pilipinas, nawa ay magsilbing aral sa atin ang sitwasyon ni ka-TH Eleni. Ang pagiging treasure hunter ay nangangailangan ng lakas ng loob. Ngunit mas nangangailangan ito ng talino at pagpapahalaga sa buhay ng bawat miyembro ng grupo. Walang halaga ang anumang deposito kung wala namang makikinabang dahil sa kapabayaan sa kaligtasan. Kayo naman mga TH, ano ang inyong opinyon at payo para sa team ni ka-TH Eleni sa Cagayan de Oro? Mayroon ba kayong katulad na karanasan kung saan nakatagpo kayo ng mabahong singaw o kakaibang mga insekto sa ilalim ng inyong hukay? Ibahagi ninyo ang inyong mga karanasan sa comment section sa ibaba para makatulong at makapagbigay pa tayo ng karagdagang kaalaman sa kanila. At dito na nagtatapos ang video na ito. Maraming salamat sa panonood at happy treasure hunting sa inyong lahat.